naghihintay, pero kayo yung hinihintay. Tama ba, mga babae? Ang hina, parang hindi ano? Tama ba, mga babae? At sa mga lalaki naman, konting sacrifice naman po tayo. Tama ba, mga lalaki? Konting ano, huwag masyadong mabola. Kailangan may action po tayo. Okay? So, kailangan maintindihan natin ano nga ba yung mga... Kasi dahil sa media nowadays, nasira na yung true meaning ng love. So, what love is love? Ito yung mga misconception about love. Sabi dito, love is not manipulation. Pag ito yung lagi mong naririnig sa partner mo. Or ito yung madalas mong sinasabi sa partner mo. Sabi dito, if you love me, then you would. Sa Tagalog, kung mahal mo talaga ako, bibigyan mo ng rosas everyday. Wow! Demanding. Pag mahal mo talaga ako, kailangan lagi kang naka-red. Wow! Demanding. Diba? May mga narinig ba kayo sa partner niyang ganyan? So, hindi yan act of love. Diba? It is not love, but rather it's obsession or infatuation. Next slide. What love is not compromising who you are. Anong ibig sabihin nito? If someone asks you to do or say something that is not in your nature, that is not true love. For example, nagkaroon ka ng boyfriend ngayon. Yung boyfriend mo, may bisyo. Wait, nag-react? Yung boyfriend mo may bisyo na mag-iinom or may bisyo na naninigarilyo and ini-influensyahan ka. Kung mahal mo talaga ako, dito tayo, sumat ka rin. Diba? That's compromising. Kasi hindi mo nature yun eh. Tama ba? Sabi dito, someone who is in love with you will never ask you to change who you are in order to be loved. Tama po ba? Yes, thank you. Next slide. And what love? Love is not, love doesn't hurt. Diba? If it hurts, it's something else. Maybe it's fear, maybe it's attachment, idolatry, addiction, possessiveness. So, hindi nananakit ang pagmamahal. Minsan, masakit lang magmahal, pero dapat ang pagmamahal hindi nananakit. Tama po ba? Okay, next slide. Salamat na nakikinig tayong lahat. Talapakin natin bawat isa na panilig lang tayo. Okay, ito. Ito maganda. Love is not? Sige nga, pakasigawa, love is not? Lust. Diba? Yes, chemistry and physical attraction are important in the context of marriage, but true love also includes commitment, trust, and respect. So, yon. Ito nowadays, ito yung lagi natin naririnig sa media. Diba? Pag narinig natin love making, anong naiisip nyo? Sige, pakilakad. Okay po ba? Ano? Okay, yun. Tama. Sex, di ba? Pag love making, yun na kagad niya naiisip mo. Sex, di ba? Pero hindi talaga, alam mo yan, nasira na yung meaning ng true love eh. Di ba hindi naman siya love making madalas? Di ba? Lalo na pag hindi ka kasal. Tama po ba? Okay, kasi ang tunay na pag-ibig naghihintay sa tamang panahon. Okay, salamat sa third year po ba? Third year. Fourth year. Sorry. Okay, next. Ito, kailangan ma-differentiate natin yung lust sa love. Ano muna? Lust takes, but love gives. Ito, pag nag-express ka ng pagmamahal, lagi kang nagbibigay. Tama ba? Lust is materialistic, love is personal. The lust is impatient, love waits. May tanong lang po, uso pa ba yung manligaw ngayon? Okay, mga ilang weeks or ilang month? 4 months. Okay, 4 months. Ano ba? Sabi ng isang yun na sabi sa akin, hindi na daw uso yung ligawan. Minsan, pinag-best friend na lang eh. Minsan, pinag-best friend na lang. Kasi nga sabi ni Kuya kanina, magastos ang pagmamahal. Kaya best friendin ko na lang to. Pero dapat hindi ganon. Tama po ba? Ang dami nag-relax sa sinabi ko. Okay.
Okay, last is life-taking, love is life-giving. Last criticizes, but love sympathizes. Malinaw po ba yan? Next slide. Last is no string attached. Ito, nagkaroon pa ng pelikulang ganito, di ba? But love is committed. Kailangan willing ka mag-commit sa partner mo. Tama po ba? Okay, last is disloyal. But love is faithful. Sino dito naghihintay ng mga faithful na mga tao? Ito, minsan mahirap ng ganyan, di ba? Last, manipulates, but love communicates. Diba? Last is insensitive, but love is responsive. Last makes demand, maraming demand, demanding ka lagi, but love understands. Okay po ba? Tama po ba? Next slide. Ito, last. Last is blind. Ito yung madalas natin marinig, love is blind daw, pero hindi totoo yun. Last is blind, but love is kind. Last intimidates, but love appreciates. Diba? Last bears. Ito, pag madalas mo marinig ko sa partner mo, pag hiniwalayin mo ako, tatapusin ko ng buhay ko. Hindi yung pag-ibig, diba? Last bears, but love bears. Diba? Last rejects, but love accepts. Diba? And lastly, last walks, but love pinag-uusapan po ang pag-ibig. Tama po ba? Pag tamang may mga misunderstanding kayo, kailangan pag-usapan nyo. Hindi ka kagad mag-walk out. Tama po ba? Yes! Okay, next slide. Okay, ito yung medyo ipo-point out ko ngayong gabing to na sabi dito, physical intimacy outside marriage will not benefit us. Kasama po ako doon kasi hindi pa ako kasal. Hindi ito makaka-benefit sa atin. Tama po ba? Kasi madalas naririnig natin pag tamang kailangan malaman ko muna na compatible ako sa partner ko. Paano ko malalaman yun? Madalas, nagkakaroon ng physical intimacy para malaman mo. Pero, sa totoo niyan, niloloko mo lang yung sarili mo. Tama ba? Tahimik nila. Sabi dito, it will not make our relationship stronger. It will not make you compatible, but it can destroy you. Ito, sabi sa survey, 1 in 3 Filipino young age from 15 years old to 24 years old has engaged in premarital sex. Next slide po. Ito yung mga kadalasan or possible consequences ng physical intimacy outside marriage.